Hello po, mga katambay. Nagbabalik pong muli. Si Kamanong po, ang inyong lingkod sa Tambayang Makabayan. Kinukomentohan ni Kamanong. Ito po, maganda po itong ating kukomentohan mga tambay. Kasi parang ito po ay isang pinikula na po pwede pong mangyari talaga sa totoong buhay mga tambay. Kasi ito po nangyari sa totoong buhay. Isang magkaibigang matalik at sinasabing naglingkod ng napakatagal at napakagaling na abogado. At ngayon po ay napakatinding kritiko na po ng kanyang kaibigan. Ang tinutukoy ko po, ang kaibigan at napakagaling na abogado ng ating Pangulo na si Pangulong Marcos Jr., ang kanyang kaibigan at napakatagal na abogado na si Attorney Vic Rodriguez, mga katabay. Ngayon po, kritiko na po ng BBBA, mga katabay. Ito, pakinggan po natin si Attorney Vic nitong nakaraang maisog peaceful rally, mga tambay, sa Dumaguete. Pakinggan po natin. Let us continue upholding, defending, and protecting our Constitution. Masakit na dito sa syudad ng Dumaguete, imbis na i-welcome ang mga bisita, ay pinagsasarahan ng mga parke. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na umiikot ang hakbang ng maisog. Sabagay, ano lang po natin. Totoo po yun kasi sinara po nila yung parke kasi ang katwiran ng mayor, yung LGUs, under to rehabilitation o construct nila, iaayos nila yung parke. Kung kailang malapit na po at meron na pong permit na nakuha ang maisog group dito po sa Dumaguete. Tapos biglang-bigla, last minute, talagang magkakaproblema pa po. Di po ba, mga tambay? Siningit ko lang po, mga tambay. Pakinggan po natin. Patuloy ang kanilang paglapastangan sa ating saligang batas. Sinimulan sa pagtatangkang lapastanganin ang saligang batas gamit ang Peking People's Initiative at huwad na charter change. Huwag po tayong magpapalansi sapagkat nagpapalamig lamang ang mga nagtatangkang lapastanganin ang ating saligang batas. The moment na tayo ay manahimik, itutuloy-tuloy ho nila yan hanggang ang kanilang termino ay wala ng hangganan. Huwag ho tayong pumayag. Just today, the Philippine Statistics Authority, I think, released the inflation rate for the month of April. And for the third consecutive month, patuloy pong tumataas ang inflation. Tayo po naririto ngayong gabi. Mas marami bang nabibili ang inyong 500 ngayon kesa sa 500 piso nyo noong isang buwan? Lada! Mas marami ba ang nabibili ng 500 piso ninyo ngayon kumpara sa nabibili ng 500 piso ninyo noong nakaraang taon? Ang problema ay ang laganap na kagutuman. Ang problema ay ang lumalalang inflation, hindi ang ating Constitution. And that is why we keep on reminding you, let us together uphold, protect, and defend our Constitution. Yes! Again, just this morning, the Senate Committee on Public Order and Safety conducted its second hearing on illegal drugs and the alleged PIDEA leaks. Ang problema, mula nang bumaba sa pagiging Pangulo, si Pangulong Duterte, ay ang proliferation of drugs at drug addiction. And again, it's not the Constitution. Ito ang mga pangunahing suliranin
na dapat binibigyan ng panahon at solusyon ng ating gobyerno ng kasalukuyang administrasyon at hindi ang paglalapastangan sa ating konstitusyon. Yan po mga tambay, napakahaba pa po nito. Komentuhan na po natin mga katambay. Tama po yung sinasabi ng dating kaibigan at dating abogado po at dating naging executive secretary po sa napakaiksing panahon mga katambay. Ito si Attorney Vic Rodriguez mga katambay. Tama po yun eh. Hindi po problema ang konstitusyon ng ating bansa. Ang problema po na dapat solusyonan, tama po, kahirapan, kawalan ng trabaho, at kalaganapan ng droga at krimen sa ating bansa. Dahil kung lagana po ang droga, ang kakabit niyan, ang kasunod niyan, ang problema ay krimen. Di po ba mga katambay? Yan po ay facts. Di ba? Totoo po yan, mga katambay. Na pagka lumalaganap ang droga, dumarami rin ang krimen, mga katambay. At kahirapan, di ba? Pero ang ating konstitusyon, ang tinitiyak nila na talagang pina-priority nila. Urgent na dapat baguhin ang saligang batas, ang sinasabing tiyatya at ang PI. Yung PI, ibang PI po yun. People Initiative po yun, mga tambay. Baka ibang PI ang naisip po nyo. Iba po yun. Para lang po ito sa mga matatalinong nasa kamara, mga congressman natin yung PI, mga tambay. People Initiative, na kailangan po natin iboto yan. Dahil tama po yung sabi ni Attorney Vic, nagpapalamig lang po sila. Nagpapalamig, pag hindi ka kumibo, doon kanila sisingitan. Sisingit sila at kumukuha lang sila ng timing sa mga Pilipino according dito kay Attorney Vic Rodriguez. Kaya po, napakagaling pong abogado nito mga tambay. Kasi hindi pagkakatiwalaan po ito ni BBBM na humawak ng kanyang mga, ng kanyang mga kaso noong mga panahon na yon. Dahil alam naman natin na ito talaga hanggang kampanya, malaki pong naitulong nito. Ito po kanyang kaibigan. Pero nagtaka po si Kamanong sa isang napakaiksing panahon, nasiraan po siya. Nawala sa pwesto at talagang siya po ay nag-resign. Nag-resign po siya sa gabinete ng Pangulong Marcos. At sa tingin po ni Kamanong, napakarami po nitong alam, mga katambay. Kaya alam po, hindi lang niya po talaga sinisiwalat lahat dahil napakahirap mong banggain. Lagi ko po sinasabi, mga katambay, napakahirap bumangga sa pader, lalo kung yung pader ay maraming poste na nakapaligid. Punong-puno ng bakal. At talagang meron pang sinasabing mga poste na talaga support dahil hawak po ng Pangulo ng Pilipinas, lahat ng ahensya ng gobyerno, sandatahang lakas, nasa kanya pong kontrol lahat dahil sa pagiging commander-in-chief. Paano mo ngayon lalabanan ng isang pader samantalang ikaw isa ka lang sinasabing puno, isang puno ng nyog, mga tambay, na sinasabing pwede pang bukbukin. Di ba? Yung kahoy, yung puno ng nyog, ano ba tawag doon mga tambay na ginagawa rin kahoy? Pero pagka napakahina dahil kinakain po ng anay o bukbok, tambay. Di ba? Tapos babanggain mo pader na solido ang mga bakal, mga tambay, napakaraming pera ang nahahawakan ng buong budget o taxpayer ng sambayan ng Pilipino, mga tambay. Kaya po ito po, mga tambay. Kaya po ang gagawin na lang po nito, talagang maapagsasalita na lang po, kahit kinikitil po ang maisog sa nangyayari po. Akala po natin talagang yung pinakamabigat na pagkitil, yung hindi natuloy sa Bulacan, di ba? Na talagang kinitil po sila ron. At dating Pangulong Duterte, ayaw po niya ng gulo dahil ang gusto niya mapayapa, peaceful rally. Kaya po kinancel na lang niya po yung sa Bulacan. Dahil nakita naman po natin kung paano po ginawa ron. Talagang hinarangan ng mga 16-wheeler truck, lahat ng papasukan ng mga masusuporta po doon sa maisog sa Bulacan, di ba? Ganon din po nangyari dito sa Dumaguete. Talagang muntik na po magka-problema dahil ganon din po ang ginagawa
kung kailan malapit na po yung Maisog Rally, saka ngayon na gagawin po ang parke. At talagang hinaharangan din po mga tambay. Pero nagawan po ng paraan, nakakuha po ng proper venue pa rin po ang Maisog mga katambay at naituloy po ng mapayapa ang rally po ng Maisog Peaceful Rally sa Dumaguete. Kaya po, yan nga po mga katambay, yung sinasabi po ni Kamanong, kung sino pa yung talagang pinagkakatiwalaan mo na napakatagal na panahon at sinasabi mo kaibigan at personal mo talagang kilala ang kanyang galing, lalo sa pagiging abogado na pinagkatiwalaan mo, lahat ng sikreto mo, malamang na alam po nitong iyong kaibigan na si Attorney Vic. Dahil mismo siya sa mga pahayag niya po nakaraan, siya rin po ay nagtataka dahil nagpa-drug test po kayo, Mr. President, sa loob lang ng 2 minuto, mahigit lumabas na po ang result ng inyong drug test. Kaya marami pong tanong ang mga Pilipino po ngayon, mga katambay. Dito rin po sa mga tinatanong ni Attorney Vic na questionable na po ang pagkatao po ng Pangulo ng Bansa sa ating bayan, mga katambay. Yung kanyang personality at yung kanyang health condition, lalo pagdating sa droga, mga katambay. Inaabangan po ng bansang Pilipinas, lalo po taong bayan, kung kailan po ipupus po ng Kamara na magpa-drug test na po ang Presidente ng Pilipinas at ganun din po ang Senado, ipus din po na kailangan nyo na po, sir, na magpa-drug test ng tamang drug test na hindi lang 2 minuto mahigit ang result. Di ba mga tamay? Kaya ito po, marami pa po ito makaganapan mangyayari mga katabay dahil hindi po titigil ang Maisog Peaceful Rally sa mga darating pang panahon. Meron na naman pong tsak o kaganapan di umano na susunod po dyan. Kaya marami pa po tayong maririnig dito po sa dating kaibigan, kasangga, abogado na sinasabing best friend ko, no? BFF. BFF. Di ba mga tama? Si Attorney Vic Rodriguez na talagang marami pa tayong maririnig dyan, mga tambay. Abang-abangan na lang natin. Kahit ginigipit po sila, sa ngayon, ginigipit po ang Maisog, at ang dating Pangulong Duterte, may nakaamba pa dyan, ICC, di ba? Papapasukin na raw nila di umano. At mismong ang dating Senador Trillanes pa ang sinasabing magpoposas pa di umano sa dating Pangulong Duterte pag aarestuhin na rin po ng ICC o yung tinatawag na International Criminal Court na hindi naman tayo miyembro niyan, hindi tayo kasapi niyan mga tambay. Kaya ibang klase po ang ating bansa sa ngayon. Kung hindi ka kasapi at hindi ka miyembro, nakakapasok po ang International ICC, yung sinasawag na International Criminal Court. Ganun po kagaling kung matutuloy po yan. Napakagaling po ng ICC na nakapasok ka sa bansa na hindi ka naman miyembro na ang bansa na papasukan mo. Only in the Philippines, mga tambay. Kaya abang-abangan pa po natin, mga tambay, ang mga pahayag at mga kaabang-abang pa na iahayag po at talagang matutuklasan natin dito sa BFF ni dating Pangulong Marcos, ang kanyang trusty lawyer at talagang kaibigan na malaking naitulong sa kanya, lalo nung kampanyahan at abogado personal. Di ba? Ngayon ay matinding kaaway at napakatinding kritiko po sa panahon po ngayon, mga tambay. Muli po, si Kamanong po, nagpapasalamat po muli sa naagusto po ng ating napakaliit na channel sa Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Kinukomentohan ni Kamanong. Paalam po mga tambay, ingatan nawa. Sa muli po. Bye-bye!